Starring Entertainment. Paano ko tatanggapin ng mga tao na gumagawa na ako ng ganung role, pero at the same time, parang masasarili ko na, okay, ang dami nung mas maganda na sa challenge ako, so mas maganda rin yung naibibigay ko. Dahil yun naman yung gusto ko pag nag-challenge ako, mas napupush ako na gawin ng mas maganda yung ginagawa ko. At yun, siguro sa mga nagsasabi na baka mukha daw akong bata na kasi yun... Bata ka na ba ngayon? Hindi naman nalalayo. Kasi yun naman talaga yung istorya po eh. Kasi coming of age talaga siya na papakita yung complexity ng kung paano na in love ang isang 23-year-old sa isang 30-year-old. Paano rin magbabalik ng 30-year-old yung sa 24. Parang gano'n. Yeah. Si Jane, how do you support si Jan? First time niya yung gano'n, ikaw naman may mga previous na gano'n ka na, di ba? Sino nag-adjust? Ikaw ba o siya? Kasi syempre teamwork yun. It takes two to tango. So kailangan sa eksena. Syempre kahit naman may nagawa akong gano'n before. First time din namin yung gagawin na kami na sa eksena. So it's always syempre something new. You have to get to know syempre your co-actor, di ba? And what helps them. So yun lang naman din. And na-enjoy namin yung buong series kasi. So hindi naman siya, of course, andun yung alalay kasi syempre first time ni si Jan. And nandun naman kami ni Direk Dolly as professionals. So nabantayan naman yung eksena tsaka everything was very professional. Marunong siya magsabi pero mahusay pa. Bigat siguro yung pinagdadaanan nito na kasi syempre she lost ang love of her life. Fiancé niya na yun eh. So hindi pa naman to that extent. Pero syempre yung pain, yung mga heartbreaks and yung mga gano'n, nakapagdaanan ko. In one word, how do you describe that scene in one word? That kissing scene? Pasabog. Si Jan. Dapat mo, intindihan mo yun, ha? Kasi wala ako nasabi after ng eksena. Jane, si Jan, gusto ko lang makuha ang reaction niya. Kasi nagsasabi na mas may pilig daw kayo dalawa kumpara kay RJ at saka kay ano masasabi mo doon? Grabe, parang ibang usapan naman ako yun. Siyempre, respeto pa rin kay RJ dahil in real life partner niya si... Pero masaya naman sa part na at least nakita ng tao si Son at si Luna. So siguro ganun sila ka napapanood nila yung characters na ma-merge na nila yung real life sa real life. Yes. Kasi yung Luna, kumbaga buwan, malamig, cool. Yung Sol, araw, mainit. yes. Mainit ka ba talaga? Oo. Yung personality mo, yung sa character mo, yung sa movie, kasi Sol, araw, buwan. Mainit siyempre ang araw. Kasi gusto ko po abangan niyo kung gaano kainit si Sol. Sige, ba mainit ang Ako, mainit po eh. Sige, kasi dito sa inyo. Sir Jan, may tanong jacket. Ito kasi lumabas ka na napapanood ka na kapag maligang ka na. Ibig sabihin ba, umpisa na ito ng magawa mo ng Medyo mature. More mature. Hindi naman yung siguro ibig sabihin mature, may hali ka na kagad. Siguro po mas makakaganap rin ako ng hindi na yung sa usual ko po na ginagawa na nakikita nyo rin na masyadong like mas na siguro mas more on ganito na love story or mas mature na yung role ko. Pero hindi ibig sabihin naman na nakipaghalikan na ready na kagad ako sa mga. Pero yun, sobrang thankful po ako dahil yun nabigyan ako ng ganitong opportunity na ipakita yung ganong side. Jane, how would you rate Jan as a teaser? Grabe naman yun, may rating. 1 to 10, pabigyan mo na. Describe mo na lang. Ang maganda sa episode nga. Describe mo na lang. Describe mo lang in one word. How would you rate as a teaser? Medyo mahaba-haba kasi yung araw na yun eh. So, ang dami steak. Oh yes. Sanay ba? Opo, ang dami. Kasi, dahil sa kwento, kaya nga sabi ko, abangan nyo muna yung episode. Kasi after nun, mas may explain ko rin kung bakit inuulit na part. Pero kailangan mo ba humingi ng hindi permission or parang courtesy kay RJ because di ba? Or may nag-usap, okay lang ba? Parang ganyan. Sasagutin ko kasi syempre part to ng trabaho natin. And yun nga, parang
professional din naman kami. So, kung ano yung kailangan sa work, sa character, sa kwento, syempre, yun ang work namin. So kayo dalawa pinag-usapan niyo kung paano niyo gagawin yun? Opo. So, sobrang importante po, sabi ko kanya, sobrang importante po ng komunikasyon kasi sobrang sensitive po ng gagawin namin. And nando rin naman po si Direk Dali dahil tinulungan niya kami lahat ng limitations niyo. Ganyan po sa 13 po. 13. Yes. Si John, mention kayo ni Direk na ikaw talaga yung isip niya when she was writing the script. Your reaction to that? Ikaw talaga yung role for that. Your reaction. Siyempre po parang nakakataba rin ng puso dahil parang sinusulat pa rin ng director, ikaw na agad yung nakikita. And sabi ko rin po kay Direk Dali na wala ko nakikitang rason at wala ko nakitang rason para tanggihan yung in-offer niya sa akin na material. Kaya nung pinitch niya sa akin yun, itong si Solat Siluna, ay, sabi ko game talaga, ay, walang palabok pa, sabi ko game na. When you portray roles, anong klaseng actor ka? Method ka ba? Or when you come on set, naka-ready ka na? Or paano ka nag-prepare? Depende ho dun sa bigat nung hihingi ng script eh. Kasi kung, for example po dito sa Solat Luna, mas literal lang siya sa script. Tapos ikaw na bahala lalaroin mo na lang yung imagination mo kung paano mo siya atakin. Pero syempre as an actor, as a professional, dapat kahit anong role yun, dapat ready ka. Kahit maliit man yan o malaki. Kung ano ibigay sa'yo, tanggapin mo. Or hindi ka napipili ng... Hindi naman. So usually pag nasa project, nasabi nila ko, ito bagay sa'yo, ito wag mong gawin, may ganun ako. Wala naman po. Yun din po yung gusto kong mangyari sa akin na gusto kong mag-explore ng iba't ibang roles. Dahil yung flexibility mo kasi na matest din sa sarili ko. Kaya ko pala siya gawin. Nandun sa natapos mong movie na Gurion, napakahusap mo naman ko. Kaya handa na rin yung promo. Yes po, pero di ko lang po sure kung pwede na po akong magsalita about doon kasi wala pa po promo or anything, trailer. Napanood na ba ni RK yung teaser? Anong sabi niya? Delight niya naman. Hindi naman siya Kaya sabi niya maganda, kasi maganda, nakaka-proud din naman talaga siya. Pag pinapanood ko rin, parang, ay, part ako noon kasi ang ganda lahat, ganda ng trailer, ganda ng song, ang ganda ng kulay, ang ganda ng excited ako dun sa mga characters, yun. So, dyan, ano yung feel mo na nakita mo teaser? Lalo na yung kissing scene mo. Nung una ko po kasi pinanood, parang kinondisyon ko muna yung sarili ko na panoorin siya as a viewer's perspective. Kasi pag pinanood ko na siya as, ako parang naghahanap ako ng mali. Parang sobra ko i-critic yung sarili ko. So pinanood ko siya as a viewer's perspective. Tapos sobrang natuwa dun sa storya nilang dalawa na wala hanggang matapos, simula hanggang matapos yung trailer, wala nakangiti lang ako. Dahil sobrang natutuwa dun sa story at the same time nakaka-proud din dahil ang ganda talaga nung nagawa namin. Okay lang sa'yo dyan. Proud ako na nakita ko yun, opo, kasi ang ganda nga po talaga nung nagawa niya. Si Jen, anong feeling na hindi ka iniwan ng fans mo, ng fanbase mo from Santino to ngayon? They matured din kasama mo, kasabay. Ako syempre sobrang malaking pasasalamat. Kasi ako, as a Zijan, hindi naman ako yung ma-post or tawag dito yung hindi ako masyadong social media lalo na sa mga fans, pero pag nakakita ko yung mga comments and yung suporta nila sa akin, pasalamat lang po talaga. Ikaw, reaction mo dun sa trailer? Especially that scene. Kabuuan ng trailer.